Hello everyone, my name is Lace and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po magsimula ang ating online worship service, here are some reminders for you all. If you are joining us for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself and type in the chat on how did you discover this live broadcast. Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kalilimutang i-like ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or in need ka ng counseling. If you want to get our sermon notes, follow us on IG at SGC Las Piñas. Also, if you want to watch our sermon recaps, go to TikTok and follow at SGC Las Piñas. Kung hindi naman flexible ang schedule mo to watch our service, go to our YouTube channel and subscribe to Solution. It's just one word, Solution. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcasts. Just search for Solution Grace Church. You won't need a subscription plus it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution with Laverne Ducut every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 p.m. via Facebook Live at ito naman ay may replay ng 9 p.m. via our YouTube channel, Solution. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offering, you can send it through our account number or by scanning our QR code. Before that, we want to remind you that your tithes belong to your home church. If you're new and you've considered SGC to be your home church, here are the ways on how to give your tithes and offering. You can see it here on screen or on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code of our bank account. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong mag-start. So please prepare your communion elements such as the bread and your grape juice for our communion later, right after our praise and worship. Please don't forget your notebook and pens kung gusto nyo mag-take down ng notes. Pwede nyo din pong screenshot ang slides later sa preaching time. Also, please click like and share this broadcast to your friends and loved ones. By simply doing this, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So, wherever you're watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Lace, and thank you for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Kahit pa kay tagal, ako'y hinintay mo. Nananapik sa tukon ng puso ko. Lumalapit kahit lumalayo sa'yo. Labis ang iyong pag-ibig sa akin na hindi sumuko. At laging nariyan ka. Hindi ako iniiwan, hindi pinabayaan. Sa iyo ko lang sadyang natagpuan. Buhay na ganap inilaan, buhay na wagas walang hanggan. Sa'yo ang buhay ko ay may katiyakan. Ano mang panahon ika'y nariyan. O Panginoon, ika'y tapat kailan pa man. Kahit pa kay
Thank you so much for joining us today on our Sunday online worship celebration. And right now, we are going to partake the Holy Communion. This is a precious time to remember what Christ has done for us on the cross. Make sure na nakahanda ng inyong communion elements, ang inyong tinapay at prayed juice. In 1 Corinthians 11:30, it says, "For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep." God doesn't want us to be physically weak, sick, and die young. What do you think is the reason why many get sick and die early? The answer is found in verse 29. "For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body." Notice the phrase, "not discerning," in this verse. In the original Greek text, the word discerning is diakrino, which means making a difference. Every time you eat the bread, you have to see the difference of the bread from the wine. Now, what is the significance of the bread? It represents Jesus' body that was scourged and broken before enduring his crucifixion. That when we partake of the bread, we believe that we are healed because God took all the sicknesses and diseases and put them on Jesus' original perfect and healthy body so that we can walk in divine health. And that is why Isaiah 53:5 and 1 Peter 2:24 tells us, "By his stripes we are healed." This is partaking in worthy manner. Now, hold your bread and say this after me. Lord Jesus, thank you for laying down your life at the cross for me. Thank you for allowing your body to be broken so that mine might be whole. As I partake, I receive your resurrection life, health, and strength, because I believe that you bore all my sicknesses, diseases, infirmities, and pain. And by your stripes, I am healed. As we get our wine, juice, or water, let's read verse 25 of 1 Corinthians 11 this time. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." In Matthew 26:28, "For this is my blood of a new covenant, which is shed for many for the remission of sins." You may ask, what is the significance of the cup? This cup represents the new covenant in Jesus' blood that was shed at the cross that brings forgiveness of sins. And when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Jesus' blood gives us right standing before God, and we can go boldly into God's presence. When we pray, we can be sure that God hears us. Hold your cup and say this after me. Lord Jesus, thank you for your precious blood that was shed on the cross that cleansed all my sin. I stand before you, completely righteous and forgiven. Your blood has redeemed me from every curse, and today I can freely receive all the blessings that crown the head of the righteous. Amen. Always remember this. Jesus wanted us conscious on how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim that Lord's death till he comes. Let's continue to honor and worship God by giving our tithes and offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. You can see it here on your screen on how you can give. You can get our account number, or if you are outside the Philippines, you can scan the QR code for our bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. Good day, everyone. Thanks for joining us today at SGC, and I am Angelo. Kahit saan ka man nanonood, either Facebook Live or sa YouTube, we're so glad that you could join us today. If you are new sa aming online service, type in the chat #FirstTime. Chat us on how you discovered this broadcast and where you're watching right now. We really want to connect with you. I know excited ka na to hear God's Word today, so prepare your notebook and pen as we study God's Word today with Pastor Laverne.
Church, Graceful Sunday everyone. Welcome po sa isa na namang edisyon na ating pananambahan. At ito nga po ating online worship celebration happening right now. At maraming salamat po for joining us. At sa ngalan po na ang bumubuo ng SGC Solution Grace Church. Ako po ang inyong kasama at patuloy na makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Pastor Laverne Ducot. At maraming salamat sa Panginoon sa isa na naman pong panahon at pagkakataon para tayo magsama-sama at pagsaluhan po natin ang kanyang mainit na pag-ibig at nananagana at sakdal at nananaganang pagmamahal. At ito nga po yung nagaganap sa ating pananambahan sa mga oras po ito. Of course, maraming salamat din po sa mga bago nating kaibigan na kasama ngayon. Marahil kayo po ay naitag or nayakag na inyong mga kaibigan, kakilala, o mga kapamilya. Well, I believe na hindi po ito aksidente. At ito po ay layunin ng Diyos na tayo po magkasama-sama sa araw po ito at kayo po ay makapakinig ng nananaga na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. So muli po, maraming salamat for joining us today sa ating pong online worship celebration. And of course, hindi natin kakaligtaan ang lahat po na ating mga kababayan na sinasamahan po tayo every Sunday morning. Kasi nga po tayo po napapanood every 11 in the morning tuwing Sunday sa ating pananambahan. Binabati po natin, bagaman iba-iba po yung ating mga time zone, pero pinili po nilang samahan tayo. Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, good morning, good afternoon, and of course, good evening at sa lahat po na ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong Mega Manila. Good morning at tayo po ay sumasa inyo via Facebook Live. And of course, mamaya po sa ating replay, pwede po tayong masubaybayan sa ating YouTube channel. Please don't forget to subscribe kung hindi pa po kayo nagsusubscribe. And of course, tayo rin po napapakinggan sa lahat po ng mga digital platforms na available. So, thank you so much sa Panginoon sa mga opportunities na ito na talaga naman po hindi po tayo pwedeng pigilan ng pagkakataon para ipahayag ang nananaga na kapahayagan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. And of course, sa araw pong ito, napakaganda nating pag-uusapan, napapanahon, of course. At dalayan ko po na kayo po yung mapagpala sa ating mga pag-uusapan at alamin po natin ano ba yung susi para tayo po ay meron pong attitude of gratitude. Paano ba ito nade-develop? At pag-uusapan po natin at alamin natin ano ba yung tamang pananalangin at tayo ba ay nakikiusap o nagpapasalamat sa Diyos. Well, sa atin pong pagpapatuloy, nais ko muna po kayo imbitahan. Tayo po muna ay lumapit sa Panginoon. Idulog po natin ating pananambahan at ating pakikinig ng kanyang salita sa mga oras po ito. Let's pray. Aming Diyos at amang makapangyarihan sa lahat, muli po maraming salamat sa isa na naman po napakagandang panahon at pagkakataon na kung saan ay kami po ay pagsamasamahin sa isang diwa at yan po ay patuloy namin yakapin at unawain at patuloy po kaming mamangha sa yaman na iyong salita at patuloy kaming mapalaya sa yaman na iyong biyaya. Salamat o Diyos dahil sa pagkakataong ito, bagaman ang karamihan po sa amin ay hindi pa nakakapag-church sa kanilang mga respective churches. But we thank you for this technology ng Facebook Live kung saan ay patuloy po kami nagsasama-sama at gamitin niyo po inyong lingkod para ipahayag at ilahad ng malinaw ang iyong kapahayagan, ang iyong salita na sadyang mapagpalaya. Mula po sa simula, gitna hanggang sa wakas, isang pangalan lamang po aming itataasan at yan po ang pangalan na aming Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas. Salamat sa iyo, O Diyos. Patuloy mo iligtas sa aming mga isipan na binabalot ng mga agam-agam at kalituhan. At sa pamagitan po na aming pag-aaral na ito, patuloy po mabuksan ang aming kaluluwa sa yaman ng iyong salita. At kami po'y mamuhay na ayon sa iyong kalooban. Salamat sa iyo, O Diyos. Ito po aming panalangin at pagpupuri at pagsamba sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. So muli po, maraming salamat once again for joining us sa ngalan po ng SGC family. Ako po ang inyong kasama at patuloy na makakasama mula ngayon hanggang mamaya. And my name is Laverne Ducot at welcome po sa ating online worship celebration. Of course, atid po sa inyo ng Solution Grace Church. And ito po nakalipas na mga araw, tayo po hindi nagkaroon ng ating online Bible study because kami po ay medyo naging abala sa pagre-renovate po na ating bagong lugar kung saan ay we're praying, and please pray with us na hopefully sa mga susunod na panahon ay doon na po natin gaganapin at mapapanood nyo na po ng live yung ating online worship celebration mismo po sa ating lugar. Kung kailan, hindi ko po alam, Diyos lamang po ang nakakaalam. But I believe ito po ang kalooban ng Diyos nang sa mas marami pang tao ang
ma-cater po natin at mabigyan at mabahaginan ng mayaman at mapagpalang mensahe ng Ebanghelyo na ating Panginoong Hesukristo. At sa araw pong ito ay patuloy po natin pag-uusapan na may kinalaman of course sa ating buhay na papanahon. Yes, of course, napapanahon dahil po ang salita ng Diyos ay sadyang napapanahon anuman ang pagkakataon. Alam niyo po, simulan po natin ating pag-uusap at pag-aaral. Siyempre pa, dahil nga po ang pangalan nating church ay Solution Grace Church, ay magsimula po tayo sa isang tanong at hanapin po natin yung tugon sa atin ng Panginoon sa atin pong naghahanap ng mga kaluluwa. Kaya po yung name ng ating church ay Solution. Naghanap tayo ng solusyon sa ating mga soul. So simulan po natin sa isang napakagandang katanungan. Paano nga ba ang tamang pananalangin? Nakikiusap o nagpapasalamat? Muli po ating katanungan ay paano ba yung wastong pananalangin? Pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ikaw ba ay nakikiusap o nagpapasalamat? Alam niyo, naalala ko lamang po isang napakagandang reminder po ni Mr. Francis Kong. Meron po siya napakagandang quote na paalaala na talagang rumema po sa aking isipan. Sabi po niya, the mark of true ingenuity is to simplify the complicated, while the mark of stupidity is to complicate the simple. Once again, that's from Mr. Francis Kong. Ulitin ko po. The mark of true ingenuity is to simplify the complicated. The mark of stupidity is to complicate the simple. Ang salita po ng Diyos, so ito po ilalapat natin sa ating mga pag-uusapan sa araw po ito. I believe with all my heart na ang salita po ng Diyos bilang mga mananampalataya, kapag tayo po umaasa sa kapahayagan ng Diyos para tayo po matuto sa kanyang mayamang salita, ang kanyang pong salita, since galing po ito sa Diyos, ito po ay payak, simple, pero at the same time, makapangyarihan. Hindi po ito komplikado. Alam niyo, kanino pong salita ang komplikado? Salita ng tao. Bakit komplikado? Kasi pilit po niya dinadagdagan ang mensahe po ng Ebanghelyo. Tuloy, nagiging ibang kwento na po ito. So bakit po ito komplikado? Kasi po, galing sa tao. Ngayon, nagiging kabalintunaan na po ito sa mga tao kapag ang isang payak o simpleng salita ay ginagawa natin komplikado. Pero gawin po nating simple, paano po dapat umasa po tayo? Hindi sa ating mga sarili-sariling interpretasyon o pananaw, kundi hingin po natin sa Diyos ang kanyang wisdom at mapagyaman po tayo sa kapahayagan o revelation sa atin ng Diyos mula sa kanyang salita. At ito po ang naisin natin nangyayari sa atin pong pananambahan every Sunday morning. Dito po yan sa ating online worship celebration. So bilang mga mananampalataya, marapat na maging maalam po tayo sa payak at makapangyarihang sinasabi ng salita ng Diyos mismo po. Ang kanyang salita, tinutukoy natin ang Biblia. So bilang mga mananampalataya, kagaya po na aking sinasabi before, I believe every Christian should be a theologian. So bawat mananampalataya should know how to rightly divide the word of truth. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Nang sa gayon, hindi po nagiging komplikado sa ating mga kapahayagan sa atin ng Diyos. Or kaya po nagiging komplikado ito, once again, gaya po ng sinabi ko kanina, kasi pilit pong dinadagdagan ng tao ang sinasabi ng salita ng Diyos base sa kanyang pansariling kaunawaan, pansariling kagustuhan o interes. Hindi po pwede mangyari yon. Ang salita po ng Diyos, it should be based on His awesome revelation. So hinihingi po ito sa Diyos. Hindi po ito base sa ating pananaw, pakiramdam, o sa pantaha. Hindi po pwede yon. It should be based on God's revelation. So at sa pag-aaral pong ito, ng salita ng Diyos, of course, ito po yung nangyayari every Sunday morning sa ating online worship service. Naisin lamang po natin na ipaalam po sa bawat nanunood, kasama natin sa pananambahan, na iisa lamang po ang mensahe ng Biblia mula Genesis until Revelation. You may have different titles po ng inyong mga message, pero iisa lamang po dapat ang subject matter po nito. Sino po? Ito po ay tumutukoy hindi po kay Adam, kay Abraham, hindi kay Moses, hindi kay David, and even kay Paul or kay Peter or kay John. Ito po ay isa lamang po ang subject matter. It's all about Jesus. Kaya nga po sabi ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 2 verse 2, "For I decided to know nothing among you except Christ and Him crucified." So mula Genesis until Revelation, isa lamang po dapat ang ating subject matter. Dapat si Jesus po ang ating binibigyan po ng tuon at pansin kapag tayo po nag-aaral.
Amen. Because Jesus was concealed in the Old Testament, but Jesus was then revealed in the New Testament. Kaya nga po dito po umiikot ang ating mga pinag-uusapan. Even though tayo po ay gumagamit ng mga Old Testament passages, pero nakikita pa rin po natin at dapat natin nakikita ang pakay ng Diyos, ang kanyang bugtong na anak. Amen. Ang sa gayon, nauunawaan po natin ang mga payak na kapahayagan at makapangyarihang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Amen. So, sa pagpapatuloy, dapat po maintindihan natin na ang ating pong Panginoong Hesukristo ang katuparan ng mga anino ng lumang tipan. So, kung meron po mga pag-aali nung araw ng mga hayop, ang kanilang mga dugo, ang katuparan po nito sa bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Ito po ay isinakatuparan na po ng ating Panginoong Hesukristo bilang kordero ng Diyos. At ang kanya pong ginawa ay sadyang makapangyarihan. Kung ang pag-aali po ng mga hayop in the old law-keeping covenant ay pumapawi lamang po ng kasalanan sa loob ng 12 buwan, ang kapangyarihan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi lamang po pumapawi ng kasalanan. Nag-alis ng kasalanan. For how long? Forever. And that's why this is the gospel. The good news, the Evangelion. Kaya nga po dito tayo, dito natin pinutuon na ating pansin. Pinagayaman po natin ang mensahe ng Ebanghelyo na tumutukoy sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay nagkaroon ng kaganapan sa kanyang kamatayan. Hebrews 9, verses 16 until 17. So Jesus was concealed in the Old Testament but revealed in the New Testament. At siya nga po katuparan ng mga anino ng lumang tipan. According to Colossians chapter 2, verses 16 to 17. Basahin po natin. So let no one judge you in food or in drink, or regarding a festival or a new moon or Sabbaths. Verse 17, which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So gaya po na sinasabi ko kanina, even though you're using passages from the Old Testament, pero dapat nakikita po natin, you have to use the lens of the New Covenant para makita po natin ang mabubuting ginawa ng Diyos at mga gagawin pa ng Diyos in the New Testament or in the New Covenant of free grace, which is all about Jesus Himself. Dapat ginagamit po natin ang lente ng bagong kasunduan. At gaya po ng sinabi ko kanina, hindi po pwedeng gamitin natin yung ating sariling pangunawa sa pantaha at interpretasyon. Hindi po pwede yun. Kasi nangyayari po sa panahon natin sa ngayon, meron pa mga pag-aaral at mga Bible study at ito po ay nagaganap sa maraming churches. Hindi ko na po babanggitin kung ano pong ang grupo ito. Kapag sila po ay nagkakaroon ng Bible study, before, nung wala pang pandemya, ginagawa po nila ito sa mga coffee shop. Ngayon, iba't iba mga relihiyon nandoon. Let me give you an illustration. Halimbawa, magbibigay sila ng isang verse, John 3:16. Magkakaroon po ng kwentuhan tungkol po si John 3:16. Tatanungin nila yung bilang tagapanguna, tatanungin niya yung kanyang mga in-invite na mga members ng kanilang Bible study kung ano yung kanilang pananaw ugnay sa John 3:16. Wala pong mali dito. So, kanya-kanyang kapahayagan. O, I should say, kanya-kanyang interpretasyon. Hindi po itong gusto ng Biblia. Hindi po ito ang pakay ng Diyos. Kaya po nagkakaroon ng komplikasyon sa ating pagkakaunawa. Gusto po ng Diyos kung ano po yung orihinal na pagkakasulat at layunin at pakay ng Diyos, yun po dapat ang magkaroon po ng kapahayagan ng bawat taong nag-aaral ng salita ng Diyos. 2 Peter chapter 1 verse 20 tells us, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. So, sa mata po ng Diyos, ito po ay premiado, ibig sabihin napaka-importante. Knowing this first. So, dapat binibigyan po ito ng prioridad. Now, take note of the word private. Ito po'y patunay sa aking binabanggit kanina pa. Hindi po pwede itong sarili-sariling interpretasyon. Now, tignan po natin. Let us read once again itong 2 Peter chapter 1 verse 20. Knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private. Now, yung word po dito na private in Greek, it's idios. Anong ibig sabihin ng idios? Of certain affinity or pertaining to self that is one's own interpretation. Hindi pwedeng ganitong sistema, yung kanya-kanyang sa pantaha, pananaw at palagay. It should be based on God's revelation. Kaya po, napakapayak po ng salita ng Diyos at the same time makapangyarihan. Paano po ito nagiging payak? Kasi po gawa ng Diyos eh. Kapag siya ang sumulat, ito po ay mauunawaan ng lahat. Basta ihingin po ng tao sa Diyos ang kanyang karunungan at ang kanyang kapahayagan. Tiyak po na mauunawaan po natin. Huwag po nating paandarin yung ating sariling diskarte sa pantaha, paniniwala at interest. Kasi minsan may mga sarili tayong interest. Binabase natin yung ating paniniwala sa narrative ng Biblia na hindi naman po umaakma
sa tunay nitong pagkakasulat o tunay nitong pakay na pagkakasulat nga. So ito po ay tinatawag na idios, private interpretation. Hindi po ito hinahayaan ng Diyos. Isa pang napakaganda paalaala po sa atin, Proverbs 25 verse 2 tells us, "It is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter." Since tayo po yung mga hinirang ng Diyos ng mga hari, amen. Sabihan niyo po yun yung mga katabi, hari ka pala. Yes, Jesus is the King of Kings. Sino po yung kings? Tayo po ito. So bilang mga hari, tayo po itinalaga ng Diyos. Meron po tayong kapangyarihan para saliksikin ang yaman na kapahayagan ng salita ng Diyos. At tayo po binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, paano po ito? Ibalik po natin sa Diyos. Hingin po natin ang kanyang karunungan, ang kanyang wisdom at kapahayagan ng sa gayon. Hindi po tayo malito at maging komplikado ang salita ng Diyos. Bagkus ay makita po natin ang kasimplehan nito, kapayakan nito, but at the same time, yung makapangyarihan at makapagpapalayang mensahe ng Ebanghelyo. Now, paano nga ba ang tamang pakikipag-ugnayan o pananalangin sa Diyos? Nakikiusap o nagpapasalamat? So sa pagkakataong ito, ay hihingin po natin sa Diyos ang kanyang karunungan, ang kanyang wisdom, and of course, hinihingi po natin sa Diyos ang kanyang revelation about this question. At alamin po natin mula po sa kanyang mayamang salita, ang tugon mula po sa katanungan ito. Once again, this is our question for today. Paano nga ba ang tamang pananalangin? Nakikiusap o nagpapasalamat? Paano ba kayo nag-pray? Paano ba kayo dumudulog sa Panginoon? Paano ba tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos? Kayo po ba ay palagi ang nakikiusap o palagi ang nagpapasalamat? Ano ba yung tamang pakikipag-ugnayan talaga sa Diyos? Pag sinabi nating tama, isa lang yung sagot dito. Kayo ba ay nakikiusap? Pag nakikiusap tayo talaga namang may effort, please, Lord, parang awa mo na. Ito yung pakikiusap, no? Pwedeng nagmamakaawa, kaya nga nakikiusap eh. You are begging, or are you thanking God in advance? Kayo ba'y nagpapasalamat na? Hindi pa man nangyayari, pero sa totoo lang meron na pong nangyari. Kaya nga po ang mindset natin dapat we are thanking God in advance. Now, bigyan po natin ng tuon ang ating mga pag-uusapan sa ngayon. Minsan po kasi napatanong ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit maraming mga kapatiran sa ngayon? And I hope sana hindi madami. Parang naglabasan itong pandemya. Marami akong obserbasyon na nakikita. Bakit po marami sa ating mga kapatiran sa ngayon ang tila hindi na po thankful sa buhay. Mas marami akong nakakadaupang palad na nagiging reklamador, maraming karaing. And of course, bilang pastor, kailangan po natin silang abutin ng salita ng Diyos. And I praise God, of course, bilang pastor, ay nakakapagbigay po ako sa kanila ng mensahe ng mayamang biyaya ng Diyos. At ito po yung nagbibigay sa kanila ng pag-asa at kalakasan. Pero pangkaraniwan, ang kinalulungkot ko bilang isang pastor, siguro nga dahil marami ang hindi po nakaka-attend at syempre dahil po sa pandemya, hindi po nakakapag-online, ay marami po ang hindi na nakakapag-aral ng salita ng Diyos. But praise God, tayo po ay, bagaman wala pa man pandemya nung araw, isinilang na po ang solution. Nung araw, sinimulan natin as grace-based devotions. Ngayon po ay solution with the Dukot. Ang layunin po natin, kahit nasa bahay kayo, tayo po ay mag-aral ng mayamang kapahayagan ng salita ng Diyos. Pero, going back po sa aking kinukwento kanina pa, napapansin ko marami mga mananampalataya sa ngayon. And I pray, sana nga, konti lang pero marami. Ang tila, parehas po ng kanilang isipan, yung takbo ng isipan ng mga tao sa mundo. Kung sila po ay, mga tao sa mundo ay depressed, parang sumasabay din na maraming mananampalataya. At hindi lang yan, mas marami pa sa ngayon ang hindi na po thankful sa Panginoon, nagiging mareklamo na rin po sila, at nakikita po nila yung mga samot-saring mga butas ng buhay, ika nga. At bakit kinakapos ang maraming anak ng Diyos sa attitude of gratitude? Tila, pagbukas po ng kanilang mga bibig, mas marami pang pagkakataon na sila po ay magreklamo kaysa magpasalamat sa Panginoon. Now, sabi ko, Lord, ano yung dahilan? Of course, ang sagot, no, at first glance, sabi mo, kasi pandemya, which is but natural. Of course, it's understandable na itong pandemya, ito talaga namang na-filter din po tayo mga mananampalataya. But basically, ang sabi po ng Panginoon ay, ang sagot po dito, dahil marami po mananampalataya sa ngayon, still, nakakapakinig ng maling ebanghelyo. So, ang napapakinggan po nila ay ibang kwento. So, meron silang napapakinggan na ibang kwento. So, ito po yung nagbibigay po ng masamang epekto sa kanilang isipan. At ito po kung meron kang maling naisip, meron kang wrong belief or wrong believing, ito po yung maghahatid sa inyo sa wrong
feelings, and of course, sa wrong decision making sa inyong kalooban. So, magkakaugnay po ito at nagmamanifest din po yung mga wrongs na ito sa inyong physical bodies. So, ito pala yung sagot, dahil meron po tayong mga maling napapakinggan. Hindi po yung ebanghelyo, ano po napapakinggan natin o ng karamihan po sa ating mga kapatiran. Ibang kwento na humahantong sa kanila para sila po ay maging papaghanap, mareklamo, at laging malungkutin. Tila ba masyadong self-occupied, yung bang tipong nakatingin na lamang sila sa kanilang mga sarili. Hindi po nila nakikita yung kanilang mga pagpapala sa nakalipas na magdadalawang taon bagaman may pandemya, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Maraming mga ganitong tao sa akin. Ako po, to be honest once upon a time, naging ganito rin po ako. Ibang tipong, ang dami-dami nating blessings, pero hindi ko po nakikita yung before. For example, donut. Di ba yung donut, pangkaraniwan, may butas sa gitna. Ang mga taong masyadong self-occupied, nakikita natin yung butas ng donut. Hindi natin nakikita yung dough ng donut. Pero ito po yung blessing. So, pangkaraniwan, nakikita natin yung hindi kagandahan ng buhay. Pero dapat, sana makita natin, salamat sa Panginoon, buhay pa ako at nakakahinga ng maluwalhati. Ako po sa panahon natin sa ngayon, siguro sa sobrang pagod namin ito nakalipas na linggo, medyo nanghina ng konting aking resistensya. Pero praise God, ako po ay pahayag pa rin ng salita ng Diyos. Hindi po ako nawala ng boses, may boses pa rin. Kahit medyo mahina, pero praise God, ipinagpapasalamat ko sa Panginoon po ito. Di ba? Tayo po mga mananampalataya, dapat ito po yung pinapagyaman natin. Hindi natin nakikita yung butas ng donut, bagkus nakikita natin yung dough, yung tinapay doon sa donut. Bakit? Biyaya po yun Ganyan din po tayo sa kabila ng pandemya, tayo pa pagising natin sa umaga, ay talaga namang taglay pa rin po natin ating hininga, nakakangiti pa rin po tayo, nakakalakad po tayo, nakakakain po tayo. Hindi tayo pinagkukulang ng Diyos sa bawat araw. Ito po ay dapat nating ipinagpapasalamat. Pero bakit nga kaya kinakapos po ang karamihan sa mga mananampalataya, itong tinatawag na attitude of gratitude? You know why? Because hindi po nila napapakinggan ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Kasi nakatuon po sila sa kabilang ibayo, sa ibang kwento. Dapat dito tayo sa mayaman at purong biyaya sa atin ng Diyos. At ito po ay naisakatuparan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang isipan po kasi ng maraming tao sa ngayon, as I observe, many Christians at large today still believe that they have to do something for God for them to be blessed. Alam mo po mindset ng mga tao sa ngayon, mga believers, nandito pa sa kabilang ibayo ng lumang kasunduan ni Moises. Believing na kapag sila gumawa ng matitindi para sa Diyos, sila ipagpapalain. Ito po yung based on effort. Ano po yung based on effort na kasunduan or covenant? It's the old law-keeping covenant. Ngayon, nandito pa rin po sila. Kaya po naman, kapag hindi sila nakakasunod sa kautusan, feeling nila, hindi ako karapat-dapat, hindi ako dapat pagpalain ng Diyos. Now, it goes to show, meron po kayo talagang maling mensahe na papakinggan. Naalala ko lang yung mga Hudyo nung sila po iniligtas ng Diyos mula sa Ehipto at dinala po sila sa lupang pangako. After 40 years, ang tagal na panahon, dahil nga po sa kanilang katigasan ng ulo. Pero pagdating po nila sa lupang pangako, yung kanila pong pag-uugali, yung kanilang mindset, alipin pa rin ng Ehipto. Marami po sa atin, mga mananampalataya. Bagaman, nasa bagong kasunduan na po tayo sa panahon natin sa ngayon. Actually, 2,000 years ago, because of the cross of Christ, na isakatuparan na po ang bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Pero marami pa rin po mga mananampalataya today are still in this side of the mountain, in living sa law-keeping covenant of Moses. Once again, believing na if they do something good for God, pagpapalain sila ng Diyos. Kaya pala hindi po sila punong-puno ng attitude of gratitude. Ang kapahayagan po ng mayamang biyaya po sa atin, dapat dito na tayo sa New Covenant of Grace. Once again, this was established upon the death of Christ on the cross. Hebrews 9:16 until 17. So wag po kayo sa lumang kasunduan. Meron na pong krus. And the cross was yung line po ng pagkakahati between the old law-keeping covenant at saka ng new covenant of pure grace. Ito na po yung naghihiwalay sa pagitan po ng mga kasunduang ito. So nandito na tayo sa bagong kasunduan ng purong biyaya kung saan ang mga pagpapala,
na atin pong nakakamit, ito po ay biyaya. Pag sinabing biyaya, hindi po ito bunga na ating merit, hindi dahil sa tayo mabait or mabuti or matapat, kaya pinagpapala ng Diyos. Kaya po siya tinatawag na unmerited favor. Hindi rin po ito unearned favor. Hindi mo binili, hindi mo binayaran, pero napasa iyo. Because this is grace. Ay, hindi ako karapat-dapat, pastor. And that's why it is called also undeserved. Hindi po tayo karapat-dapat. And the more po na nauunawaan natin ang biyayang ito, God's goodness leads us to repentance. Sabi nga po ng Romans chapter 2 verse 4, basahin ko lamang po sa inyo. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering, not knowing that the goodness of God leads you to repentance? Wow! So this is the gospel, mga kapatid. On this side of mountain, pagkalipas po ng krus, ito na po yung tinatawag na gospel. It's all about the finished work of Christ on the cross. Kaya po tayo blessed today. It is not because of what we have done, but what Jesus has done at the cross. So dahil po ito sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo. So sa liwanag po ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako bilang mga anak ng Diyos, tayo po ito, bilang mga hari. Saliksikin po natin, alamin po natin ang tugon sa ating tanong. Nang sa gayon, makalaya na po tayo sa ating mga maling nakagisnan. Kaya po maraming tao sa ngayon ang hindi po nararanasan itong attitude of gratitude. Ngayon kung gusto niyo na po makawala sa isang buhay na puro reklamo, puro pagrarant sa social media, sabayan niyo po ako, tayo po mag-aral at makita po natin ano yung susi para tayo po magkaroon at hindi kapusin ng attitude of gratitude. Come on, pakisulat po sa ating comment section. Having an attitude of gratitude makes a lot of difference po talaga. Kasi nakikita po itong ganitong attitude, makikita po sa inyo bilang mga mananampalataya, hindi po kayo napapawian ng ngiti sa inyong mga labi. Amen. At ito po ang nakikita kasi unang-una ng inyong mga kaibigan, mga office mates marahil o mga kapamilya. Makikita nila kahit may pandemya. Bakit ganon? Kakaiba yung iyong aura. It's because meron kang attitude of gratitude towards God. Amen. So ito po ang susi talaga. So alaanapin natin, bakit po kaya, ano yung wrong believing po ng ibang mga mananampalataya? Kung bakit kinakapos po sila sa buhay na punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Now, ito po ang sagot. It's found in Ephesians chapter 1, verse 3. Basahin po natin. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Now, have you noticed, yung foreign po ng grammar has blessed us. Sino po yung blessed dito ng Panginoon? Tayo, mga mananampalataya, has blessed. Now, yung pong form ng grammar dito, nasa future tense, nasa present tense, or nasa past tense? Sige nga po, pakilagay sa ating comment section. Ano pong sagot dito? Yung form po ng grammar na has blessed with ed, has blessed. Nasa present tense po ba ito? Future tense or past tense? Yes, tama po kayo. It's in the past tense. So, ibig sabihin, sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 3 na tayo po mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Ikaw yun at saka ako ay pinagpala na. Come on, say it with me. Pinagpala na. Pakilagay po sa ating comment section, ako ay pinagpala na. At hindi po kayo pagpapalain pa lang ng Diyos. Pinagpala na kayo ng Diyos. Why? Because we are highly favored, greatly blessed, and deeply loved by God. Amen. This is Ephesians chapter 1. Kasi pag binasa mo yung chapter 6, we are greatly blessed. Past tense na naman yun. So tayo po ay pinagpala na. Kaya nga po malimit po kapag meron ako nakakasalubong, meron akong binabati ng mga kapatiran. Pangkaraniwan, hindi ko na sila sinasabi ng God bless. Stay blessed kasi naniniwala ko, pinagpala na sila at manatili sila sa kanilang pagpapala sa Diyos. So I believe ito yung tamang salitang binibitawan natin, sinasambit natin sa mga kapatiran at sa ating mga sarili. So muli po napakalaki po ng diferensya, napakalaki po ng pagkakaiba ng pinagpala na sa pagpapalain pa lang. So dapat po ay kinikilala po natin to. So muli po as believers, as a child of God, like you and me, tayo po ay pinagpala na. Hindi ka pagpapalain pa lang ng Diyos. Pinagpala na po tayo. Amen. Now, ito po katotohanan ito. Dito po nagkakaroon ng malaking problema at malaking kawalan ng kaunawaan ng marami po sa mga mananampalataya sa ngayon. I pray na sana iilan lang. Pero po, sa totoo lang, medyo marami. Ito ay nakakalungkot. Pero I praise God sa Facebook Live. Tayo po nagkakaroon ng pagkakataon para ipalagana po katotohanan ito na bilang anak ng Diyos, kung kayo po ay first time
na nanonood sa ating pananambahan, I've got good news for you, kapatid. Kaibigan, you are blessed already. Pinagpala ka na. Hindi po ay pagpapalain pa lang ng Diyos. Pinagpala ka na. Kaya po mahalaga, pinapaalalahanan po natin ang ating mga sarili na isulat po sa ating comment section. Ilagay natin, pinagpala na ako ng Diyos. Pero ito nga po, nagkakaroon ng problema ang maraming mananampalataya. They have no revelation about this truth. Ang feeling po nila, since they are still living on this side of the mountain, itong Mount Sinai, believing na bago sila pagpalain ng Diyos, they have to do something good for God. This is self-effort. Of course, sa ilalim po ng Old Law-Keeping Covenant, you have to prove to God how much you love Him para ikaw ay pagpalain niya. Pag hindi po ay nakasunod sa kanyang 10 kautusan, hindi lamang po kayo pagpapaluin, kayo po ay susumpain. Nakita niyo na po ang mga mali natin nakagisnan. Ngayon, wala na po tayo dapat dito because of the cross. Because the cross, ito po yung naghahati between the Old Law-Keeping Covenant and the New Covenant of pure grace. Nandito na po tayo ngayon sa side of this mountain, which is Mount Zion. This is the New Covenant of pure grace. So tayo po, bilang mga mananampalataya, and I praise God, kayo po yung nanonood sa ngayon, sinasabi ko po ito sa inyo ng tahasan at tuwiran. Pinagpala ka na ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka na ng Diyos. Paalalahanan po natin, hindi po kayo pagpapalain ng Diyos, pinagpala ka na ng Diyos. Amen. Kasi kapag naunawaan po ng isang mananampalataya, ang katotohanan ito na sinasabi ng Ephesians chapter 1 verse 3 na binasa po natin kanina. Alam niyo, marami pong pagbabagong mangyayari sa kanyang buhay. At kapag naiintindihan po natin, itong payak na katotohanan ito, hindi po ito komplikado. Kasi ibang tao hindi makapaniwala, paano ang pagpapalain ng Diyos? Hindi ako nakasusunod sa kanyang kautusan. Of course, ito po ay sistema at panuntunan ng lumang kasunduan. Pero kapatid, sa panahon natin sa ngayon, kaya ka pinagpala ng Diyos bilang isang anak ng Diyos, hindi dahil sa iyong mga ginagawa, kundi dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. Kaya nga po, hindi man tayo karapat. Dapat, ito po ay kusang ibinigay po sa atin bilang kaloob. Ano po ang tawag dito? Biyaya. Amen. So ito po ay payak, simple, pero makapangyarihang katotohanan. Kapag ito po ay nauunawaan ng maraming mga mananampalataya, pansinin niyo po, meron po itong magandang epekto sa inyong disposisyon, sa inyong aura. Nakikita po ng bawat tao na kakaiba yung kilos mo. Bagaman may pandemya, pero nagagawa mo pang ngumiti. Bakit? Kasi nga po, you have this attitude of gratitude. Alam mo, kahit na may mga masasamang nangyayari sa mundo, hindi ka pababayaan ng Diyos. At lagi ka nag-uumapaw sa pagpupuri at pagkapasalamat sa Diyos. Nakikita niyo yung kaibahan? Kesa sa mga taong namamuhay po sa lumang kasunduan. Masyado silang self-centered because the Old Law-Keeping Covenant is based on man's effort. Pero po ang New Covenant of pure grace is based on Jesus' perfect obedience to the cross. Amen. So tayo po, kaya tayo punong-puno ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Alam natin na tayo ay pinagpala na, hindi po dahil sa mga ginawa natin, kundi sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. So ito po ang kakaibang nangyayari po sa atin. Plus, of course, meron po magandang epekto ito sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananalangin. Hindi na po issue sa atin kung gaano kahaba, gaano kadalas, basta gustong-gusto mo kausap lagi ang Diyos. Ito rin po yung naranasan ko before. Akala ko, dapat laging lagi akong nakaayon sa batas, dapat magpipray ako ang ganitong oras. Pero nung nasa ilalim na po ako ng biyaya, nagkaroon na po ako ng kapahayagan, alam niyo, wala po oras na hindi ko kausap ang Panginoon. Ang sarap kausap ng Diyos. So hindi na po nagiging problema sa inyo. Kailan mo kakausapin ng Diyos, ang masarap kong katotohanan dito, alam mong may bukas na nakabukas ang pintuan para kausapin mo ang Diyos bilang kanyang anak at ikaw bilang anak sa Kanya. Amen. Ang sarap pong yakapin ito. Maging ang inyo pong pagdulog sa Diyos ngayon ay busog na sa pagpupuri at pagpapasalamat. Dahil alam mong inilaan na po ng Diyos sa iyo ang mga pagpapala at biyaya. Ano pong bottom line? It was made possible through the finished work of Christ on the cross. Kaya po hindi kayo nangingimin, tanggapin po ang lahat ng ito. Ibinibigay. Actually, pag binibigay, ang respeto po natin sa nagbibigay, you just have to receive and then say, thank you, Father. Amen. At alam niyo, sa isang nagbibigay, masarap po yung tumatanggap. Di ba kapag kayo po ay nanlibre ng pagkain, kapag yung nilibre nyo ayaw kumain, minsan nakakasama ng loob . Ganon din po ay believe sa Diyos . Kung meron mang sama ng loob siya nararamdaman, yung bang tipong binibigyan na niya ang kanyang mga anak, pero ayaw tanggapin, Lord, hindi ako karapat-dapat.
Of course, hindi po tayo karapat-dapat, kaya nga po ang kanyang kaloob sa atin ay biyaya. So, bilang pagtugon ng tama sa kanyang ibinibigay sa ating biyaya, ano pong kinakailangan nating attitude? Gratitude. Lord, you have to believe it first. Lord, thank you. This is mine. Thank you, Lord. And then use it. Amen. This is having an attitude of gratitude. Amen. So tayo po, as a child of God, makikita rin po natin kapag tayo po ay bukas sa katotohanan ito na pinagpala ka na, nagbabago rin po yung ating pananalangin. Today, you are praying from victory and not for victory. Hindi na po kayo nananalangin para magtagumpay. Tagumpay na po tayo. So tayo po nananalangin mula sa tagumpay. Kaya nga po ang usal na ating mga bibig, hindi po tayo nagmamakaawa, nakikiusap. Because punong-puno po tayo ng pagpapasalamat. Why? Because we are praying from victory and not for victory. Victorious na po tayo eh. Amen. This is true. Romans chapter 8 verse 37. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. So hindi na po tayo nakikiusap. Tayo po yung nagpapasalamat because we are praying from victory and not for victory. Matagumpay na po kayo. Talunan na po ang diablo. Amen. So ganito na rin po tayo manalangin sa ngayon. Ama, maraming salamat po at ako'y pinagpala mo na. You see the big difference? Umpisa pa lang nagpapasalamat ka na. Tapos sinasabi po sa Panginoon, inaangkin ko po sa diyaang ang iyong mga tugon sa aking panalangin. Wow! Tapos nakangiti ka pang gano'n. Hindi nakakunyot ang noo mo, nakangiti ka. Bakit? Kasi sinasabi mo sa Kanya, dahil naniniwala po ako sa iyo, Ama, o aking Diyos, tapat po kayo sa inyong mga pangako. At ang lahat ng ito ay aking inaangkin sa makapangyarihang pangalan ng aking Panginoon Hesukristo. Amen. Pag sinabi nating Amen, so be it unto me as what you have said, Lord. Ano yung sinabi ng Panginoon sa Biblia? Pinagpala na po tayo. So we are in agreement with truth. Amen. At tayo po nagbibigay po ng papuri sa Diyos kapag ginagawa po natin ito. Samantala, so this is Thanksgiving ha. Hindi po tayo lumalapit sa Diyos na nakikiusap, nagmamakaawa. Kayo po ay nagpapasalamat at ipinagpapasalamat po na in advance yung iyong mga kahilingan. Kasi naniniwala ka, you don't have to beg. Hindi po kayo nagmamakaawa. Kasi tatay mo ang Diyos. And you believe that God knows what's best for you. So ano pong ginagawa natin? Lord, thank you. I believe you know what's best for me. Nakita niyo po yung pag-usal ninyo, punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat at naniniwala ka sa tugon ng Diyos sa iyo ay makakabuti para sa iyo. So wala po dito nakikiusap. So this is just thanking the Lord in advance. Amen. Pinapawi po nito anumang lungkot at takot na meron po kayo sa inyong mga puso. Dahil ipinagkakatiwala mo na, naniniwala ka na, alam ng Diyos, alam ng aking Ama sa langit, ang pinaka-mabubuti para sa akin. And that's why sabi ng Philippians 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Requests, plural. So, hindi lamang po isa. Pwede po kayong magbigay ng yung mga kahilingan sa Diyos. Let your requests be made known to God. Hindi po niya ito itataboy. Amen. Ganito po kabuti ating Amang nasa langit. Samantala, kakaiba naman po yung ating panalangin before nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Nung tayo po ay wala pa sa kanyang mayamang biyaya. Nung tayo po ay wala pang kapahayagan ng kanyang mayamang biyaya. Biyaya ko before. Ganito po ako manalangin before. Sabi ko, Diyos, dalangin ko po, sana, Lord, sana. Kaya po yung terminong sana all, hindi para sa mga Kristiyano yan eh. So ito po yung panalangin ko before going back sa aking prayer. Lord, dalangin ko na sana ako yung pagpalain. Total naman eh, lagi ako nanonood sa iyong online worship service. Nagbibigay ka ng ng yung mga ginagawa, pinupronta mo yung mga efforts mo. Lord, nagtatapat naman ako sa iyo, nagbibigay ako ng ikapuko. Lord, sana pagpalain mo ako. Please, Lord. Please. Parang awa nyo na. Kahit ito man lang ibigay mo na sa akin, please. Ibalato nyo na po ito sa akin. Please, Lord. Alam niyo kung ganito po yung aking mga anak sa aking pakikipag-ugnayan sa kanila at sila sa pakikipag-ugnayan sa akin. Alam niyo, masakit po ito para sa isang ama eh. Ibang tipong, ito yung lagi kong ginagawa illustration sa ating pananambahan. Ang bawa yung mga anak ko, nagmamakaawa po sa akin, nakaluhod po, Daddy, please, bigyan niyo po kami ng pagkain. Pag narinig na ibang mga tao ito, sasabihin nila, napakasungit ko bilang ama. Ngayon, bilang isang mananampalataya, kung ganyan po kayo manalangin at naririnig po yan ng mga unbelievers, hindi po katakataka kung ba't hindi po sila lumalapit sa Panginoon na sinasamba mo. Kasi paano sila maiengganyo? Kung kayo nga, talaga naman, sobra kayong makiusap sa Diyos para bang tipong napakasungit ng Diyos. Kung ganito po ang panalangin ninyo, pangkaraniwan, ibig sabihin, hindi po kayo naniniwala na pinagpala na kayo ng Diyos. Alam niyo yung ganitong tipo ng pananalangin,
Ang dami nun, pananalangin. Alam nyo, ako po ay guilty rin po dito before. Kasi before, I was also begging God sa kanya mga answers. So, hindi ko matanggap. Yung pala, meron akong wrong believing. Now, ito mga ganitong mga panalangin, usually may kasama po itong sumpa. Nagsumusumpa pa kayo sa Diyos. Tayo. At namamanata pa tayo. Di ba ako naalala nyo po? Ako naalala ko before. Sabi ko sa Panginoon, one time, meron akong ganitong prayer. Lord, kapag sinagot mo ang panalangin ko, Lord, promise, maglilingkod ako sa iyo. Ngayon, nung sinagot ng Panginoon yung aking panalangin, nakaligtaan ko. Kung sinadya ko o hindi, well, since effort po ito, sinadya ko. And I'm so sure, meron din po kayong ganyang karanasan. Meron din po mga ganitong karanasan tayo, kasama ako dito. Meron tayong mga ganitong panalangin. Lord, kapag binigay mo sa akin at nakuha ko ang project na ito, kapag ibinigay mo sa akin ang transaction na ito, promise Lord, magbibigay ako ng tithes and offering ko sa church. Taga mo yan sa bato, Panginoon. Gagawin ko yan. Noong nangyari po yung ating mga transactions, nakalimutan natin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because this is self-effort. Pangkaraniwan kapag ganito po ang panalangin natin, sigurado tayo po ay hindi makatutupad sa ating mga sumpa at panata. At pangkaraniwan, ito po ang ginagawa ng maraming tao. Mga ganitong uri po ng panalangin na hindi po sumasang-ayon sa sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 3. Why? Because ito pa mga ganitong taong nananalangin, kagaya ko po before, and I believe baka ilan po sa inyong mga nanonood, ganito rin po tayong manalangin hanggang sa ngayon. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala na pinagpala ka na ng Diyos. Kaya nga tayo na namamanata, di ba? Lord, pag sinagot mo yung aking panalangin, promise Lord, maglilingkod ako. Or pag natupad po itong transaction na ito, na i-close ko itong project na ito, Lord, promise, hindi lang isang kamay, dalawa pa. Mahilig tayong mangako sa Diyos. Promise, Lord, magbibigay ako. Susuporta ako itong church na ito. Kagaya ko, pumalpak po ako. Hindi ko natupad yung aking pangako. Why? Because this is self-effort. By doing so, nilalagay mo sarili mo sa old law-keeping covenant. Kaya po talagang punong-puno po kayo ng kapaguran sa buhay. Nagiging self-centered po kayo. Hindi kayo masaya sa buhay. Dahil nakasentro po ang inyong buhay sa inyong mga sarili. Pero ano po ang tawag dito? This is begging, ang pananalangin na punong-puno ng pakikiusap sa Diyos. Lord, please, meron pa nga mga ganitong prayer. Lord, kahit man lang ito, ibigay mo na sa akin, ibalato mo na sa akin. Lumahalabas ko rin na napakasungit ng Diyos. Now, ano pong sinasabi ng Ephesians 1 verse 3? Once again, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Sa mga panahon ikaw ay nananalangin, nagmamakaawa sa Diyos. Alam niyo anong ginagawa po natin? Kapag tayo po'y pilit na, Lord, please, tas namamanata ka pa, sumusumpa ka pa, ibigay mo lang po ito sa akin. Promise, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Magpapastor ako. Magbibigay ako sa church. Alam niyo kung ano pong ginagawa po natin? Hindi po ninyo pinapaniwalaan na kayo po'y pinagpala na. Kaya po ang inyong pananalangin ay punong-puno ng pakikiusap. Nagbibeg po kayo, nagmamakaawa kayo sa Diyos. Hindi po ito ang tama at wastong pananalangin sa Diyos. Kung kaya, hindi po ninyo nakakamit ang inyong mga panalangin. At ang masakit dito, o di nangyari na, may mga pagkakataon na ang Diyos naman natin napakabuti. Tuto pa rin niya. Bibigyan niya sa iyo ang pangangailangan mo. Ang masakit dito, magbibigay sa iyo ng sense of guilt. Sinagot ng Panginoon, binigyan tayo ng trabaho. Pagdating ng trabaho, hindi na tayo nagbigay sa Panginoon ng ating oras, ng ating resources. Ngayon, this would give us sense of guilt, then later on, condemnation. Kaya tuloy, lumalayo kayo sa Diyos. Pero buti na lang, pinapaalala ko po sa inyo, kung meron po kayong ganyang karanasan, don't feel condemned. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Hindi po niya kayo kondinahin. Manumbalik po kayo, don't have to beg for something to God. Kasi po, anak kayo ng Diyos. You just have to thank Him in advance. Amen. Hindi po tayo dapat na nagpupumilit magmakaawa o nakikiusap sa Diyos. Tayo po'y dapat punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Kasi po, kapag alam natin, meron tayong tamang paniniwala that God has blessed us already through the finished work of Christ on the cross. Alam niyo po, meron pong malaking pagbabago po ito sa larangan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, na ating pakikipag-ugnayan sa ating mga churchmates, sa ating mga kapamilya. May malaking epekto po ito. Kasi believing na lahat po ng pangako ng Diyos ay oo at amen kay Kristo. Kasama po tayo dito. Gaya po na paalaala sa atin ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Jesus are yes. Take note, in Jesus are yes. And in Him, amen, to the glory of God through us.
So pinadaloy na po ito ng Diyos sa atin. Lahat po ng kanyang pangako ay oo kay Jesus at sa kanya ay amen, naganap na. Ibig sabihin, so be it unto me as what you have said, O Lord. So napagyaman na po ito to the glory. Nagbibigay po ito ng luwalhati sa Diyos sa pamamagitan po ng ating mga buhay bilang mga patotoo. Amen. At sa salamat sa Panginoon, kasama ko po kayo ngayon sa ating pananambahan. Ipinapaalam po ito sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-aaral na tayo po bagaman ay natututo po tayo sa mga katotohanan ito. Pagyamanin po natin ang ating mga sarili. Amen. Sa paano pamamaraan? Sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng kanyang salita. So ngayon po nagkaroon na po tayo ng tinatawag na metanoia, change of mind. Kasi marahil kayo po ay first time na dumako at dumalo sa ating pananambahan. Kanina, ang believing po natin ay yung pong panuntunan ng Old Law-Keeping Covenant. For you to be blessed, you have to prove to God how much you love Him. You have to do something good for God for you to be blessed. Now, this is part, or ito po yung panuntunan ng Old Law-Keeping Covenant. Ngayon, ang sistema po ng Old Law-Keeping Covenant, gagawa ka muna, meron ka munang self-effort para pagpalain ng Diyos. Pero the good news, kaya nga po, mabuting balita, or the gospel is all about Jesus' finished work. Dahil po sa kanyang mga tinapos na gawa, ikaw ngayon bilang isang mananampalataya ay hindi pagpapalain ng Diyos, pinagpalahan ng Diyos. And the more po na naunawaan po natin ang mga katotohanan ito, nagkakaroon po ito ng pagbabago sa ating pamumuhay, sa ating disposisyon, sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa-tao, sa ating pananaw, sa ating buhay, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nakikita mo, hindi ka self-occupied bagkus ikaw ay Jesus-occupied. Bagaman may pandemya, nagagawa mo pa rin ngumiti at nagbibigay ka ng pag-asa at kalakasan sa mga taong nanlulupaypay. Bakit? Kasi alam mong pinagpala ka na. Ito po yung malaking kaibahan. So dapat po busugin natin ang ating isipan ng katotohanan ito na ikaw ay pinagpala na sa paano pamamaraan sa pamagitan po ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Gaya po ng sinasabi ng Romans 10 verse 17. So faith comes from hearing and hearing through the Word of God. So ito po nagkakaroon po ng mga tinatawag na renewing of the mind. So patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Ang sagan, ang kinin po natin ang mga pagpapala at biyayang inilaan na po sa atin ng Diyos. Amen. So let's go back sa atin pong katanungan at sa atin pong pagtatapos ay balikan na po natin ang ating katanungan at ang sagan, bigyan na po natin ito ng tugon at magkaroon na po tayo ng ating final solution. Let's go back sa ating katanungan bilang pagtatapos. So ano ba talaga ang tamang pananalangin? Nakikiusap sa Diyos o nagpapasalamat sa Diyos? Well, basically, gaya po na paalala sa ating kanina ni Mr. Francis Kong, huwag na po natin gawing komplikado ang simple. Napakasimple po ng salita ng Diyos. Mamuhay po tayo sa kasimplihan, sa kapayakan nito at sa kapangyarihan na hatid ng salita ng Diyos. Pamagitan po, hindi po base sa ating mga interpretasyon, bagkus hingin po natin ng karunungan at ang kapahayagan mula sa Diyos. At ang kapahayagan po sa atin ng Diyos ay pinapaalam po sa atin mula sa Ephesians chapter 1 verse 3, ang ating pong key verse for today, na tayo po bilang mga mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos, ikaw ay sadyang pinagpala na ng Diyos. So, huwag po natin gawing komplikado ang mga payak na mensahe na ating Diyos mamagitan ng kanyang ebanghelyo. Let us have an attitude of gratitude. Paano? Dapat patuloy po natin inaaral ang katotohanan ng salita ng Diyos. That through the finished work of Christ on the cross, ikaw ay pinagpala na. Hindi ka pagpapalain pa. Ngayon, kung kayo po ay nasa ilalim na po ng biyaya, mayamang biyaya at purong biyaya sa atin ng Diyos, ikaw ay sadyang pinagpala na ng Diyos. Wala na po kayong magagawa. Dahil ang lahat po na ito ay natin pong nakakamit, hindi po dahil sa ating mga ginawa, kundi dahil po sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Now, kapag tayo po ay meron pong kaalaman at karunungan at kapahayagan na tayo po ay lubusan ang pinagpala ng Diyos, dahil nga po sa mga tinapos na gawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, you will have this attitude of gratitude. Wala po kayong magagawa, kundi ay umusal, lagi, laman po ng inyong isipan, at syempre dadali po ito sa inyong mga labi, ang puro pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. At dahil dito, hindi mo maalis sa yung mga labi ang pagngiti dahil alam mo, pinagpala ka na ng Diyos. Kahit may pandemya, alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. At ito naman po yung napatunayan natin sa loob ng mahigit isang taon na pa, ikalawang taon na po tayo sa darating na Marso, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Bakit? Kasi pinagpala ka na ng Diyos. Come on, say it with me. Pinagpala na ako ng Diyos. Amen.
Dahil napag-alaman po natin, ang katotohanan ito ay talaga naman po, makikita po ng mga tao sa paligid, hindi pa man bumubukas po yung mga bibig, ay napapagpala na po sila. Namamagnify po, nagmamanifest sa ating pamumuhay ang pagpapalang inilaan na po sa atin ng Diyos. So once again, bilang pagtatapos, basahin po natin Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. So once again, a reminder po sa atin ng passage, blessed ka na. Hindi ka i-bless ng Diyos. Blessed na po tayo. Pinagpala na po tayo. At dahil po malinaw sa atin ang payak at makapangyarihang kapahayagang ito, talaga namang napakaganda po na epekto sa ating pang-araw-araw na disposisyon. Hindi po tayo nagiging pabigat sa ating mga kamag-anakan, sa ating pamilya, bagkus tayo po nagiging pagpapala. Dahil hindi po natin ginagawang komplikado yung mga bagay, yung mga mensaheng simple na ibinigay na po sa atin ng Diyos. Pagyamanin po natin ito sa paano pamamaraan muli po. Sa pamagitan po ng patuloy po nating pag-aaral ng payak, simple at makapangyarihang salita sa atin ng Diyos. At dahil dito, napapansin mo na nga po, ang buhay mo nag-iiba na rin sa iyong disposisyon, sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga tao, even sa iyong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon Hesukristo, sa iyong pananalangin, sa iyong pag-usa ng mga salita, hindi ka na nega, hindi ka na mahirap ka kasama, bagkus gustong-gusto kang kasama ng maraming tao. Bakit? Kasi kapag kasama ka ng maraming tao, nabibigyan mo sila ng pag-asa. At talaga namang happy silang kasama ka. Dahil hindi po tayo pabigat, tayo po ipagpapala sa maraming tao. Yan po epekto, kapag alam natin tayo po pinagpala na, nagiging pagpapala rin po tayo sa maraming tao. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 tells us, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. And of course, Philippians 4 verse 6, samantala meron tayong mga naisin po at mga kabigatan sa buhay. All you have to do, sabi po ng talata, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let requests be made known to God. Kaya naman ngayon, when you pray, you are no longer begging God for something. Hindi po, but just thanking God for all the blessings and favors that He has given you. So dito po, you're thanking God in advance. Kasi believing na kapag nagpipray po tayo, alam mo, ibinigay na sa atin to ng Diyos. Why? Because pinagpala ka na ng Diyos. Amen. One last verse and then we'll end. Mark 11:24. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them and you will have them. And the more po na nauunawa natin katotohanan ito, you will have an attitude of gratitude. Kaya po, ang usal lang yung mga labi ay puro pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. So, once again, ang question natin, ano ang tamang pananalangin? Ikaw ba ay nakikiusap sa Diyos o nagpapasalamat sa Diyos? Of course, ang sagot, nagpapasalamat lagi sa Diyos. Amen at amen. Maraming salamat po sa Panginoon sa kanyang napakayamang mensahe natin po sa atin sa araw po ito. Nais ko pong imbitahan ikaw, marahil for the longest time, ikaw ay laging nagmamakaawa sa Diyos, nakikiusap sa Diyos sa iyong mga pinagdaraanan sa buhay. Alam mo kaibigan, kung kayo po'y wala pang relasyon sa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus, patuloy niyo po mararanasan na walang katiyakan sa buhay. Pero gusto po ng Diyos magkaroon kayo ng katiyakan. Paano po ito mangyayari? Sabi po in Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that He was raised from the dead, so Jesus po ang tinutukoy po ng talata, you shall be saved. Kung atin pong ilalagak ang ating buhay at pagtitiwala at sasang-ayon sa Diyos na si Kristo ang ating Panginoon at tagapagligtas, mararanasan niyo po ang buhay na punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Bagaman may pandemya, bagaman may samot-sari po tayong problema, pero namumutawi po sa ating buhay ang kagaangan na ating pang-araw-araw na pagharap sa buhay na ito. Mag-iiba po ating mga disposisyon, believing na meron po tayong isang Diyos na nagmamahal po sa atin. Ito po isa panahon na inyo pong ipagkakatiwala ang inyong mga buhay sa Diyos, kung inyo pong tatangkilikin ang kanyang paanyaya. So, anong gagawin ko, Pastor? Marahil ito po inyong katanungan. Tayo po'y mananalangin, gaya po ng sinabi ng Romans 10 verse 9. Sasamaan ko po kayong ipahayag ng inyong mga labi na kayo po'y sumasang-ayon at tinatanggap nyo ang bugtong na anak ng Diyos bilang inyong tagapagligtas at Panginoon ng inyong buhay. Pwede po ba yan? So, let's pray. Sabihin niyo po ang mga katagang ito. O Diyos, kinikilala ko na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Naniniwala ako na sa iyong bugtong na anak na si Kristo, lahat ng aking mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo ay kanya nang inangkin upang pagdusahan at pagbayaran. Nang sa gayon,
hindi ko na po ito pagdusahan pa. Nananampalataya rin po ako na lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad mo ng lahat dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. Salamat po at tinaangkin ko ang iyong paanyaya at simula sa oras na ito, si Jesus na ang aking Panginoon at tagapagligtas. At maraming salamat din po sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At maraming salamat din po na ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, kapatid, kung kayo po isa sa mga nag-pray at sinamahan po ako, well, manampalataya po kayo po ay sadyang ligtas na at angkinin po ang pagpapala na inilaan na sa iyo ng Diyos. Amen. At dadalain ko po na patuloy niyo po kaming samahan sa ating Bible study online happening every Tuesdays and Wednesdays at 7:30 via Facebook Live. Nang sa gayon, patuloy po mapagyaman ang iyong pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Sa pagkakataon po ito, nais ko naman pong kausapin at ipanalangin, ikaw kaibigan, marahil ikaw ay first time na dumalo sa ating pananambahan or marahil matagal ng panahon, pero ngayon lamang po nabuksan ang iyong isipan at pagtanto. Kaya pala hindi ka mapagpasalamat sa Diyos, kaya pala masyado kang self-centered, kaya pala kapos na kapos ka sa attitude of gratitude. It's because meron po kayong wrong belief or meron po kayong maling paniniwala na akala mo na ang pagpapala ng Diyos ay ibibigay pa lang sa iyo ng Diyos kapag ikaw ay nakasunod sa kautusan. Hindi po ito yon. Hindi po ito ang gospel. Ang gospel po sa katotohanan, bilang isang mananampalatayang kagaya mo at kagaya ko, according sa ating key verse for this morning, Ephesians chapter 1 verse 3, pinagpala na po tayo ng Diyos. At dahil dito nakita po natin ang pagbabago. Gusto ko po kayo ipanalangin at alam kong namamangha po kayo sa kabutihan sa atin ng Diyos. At kayo po ay punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Gusto ko kayong samahan. Aming Ama at Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa isang napakagandang kapahayagan mo sa amin sa araw po ito. Na according po sa aming key verse for today, in Ephesians chapter 1 verse 3, na kami po'y lubusan ng pinagpala na aming Ama dahil sa mga tinapos na gawa na aming Panginoon Hesukristo. At mula po sa mga katotohanan ito, tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy na mabuksan na aming isipan, ang aming kaluluwa, ang aming puso, ang aming kalooban, na dahil po sa katotohanan ito, mag-iiba na rin po ang aming bawat gawi at bawat gawa. At ito po'y magmamanifest sa amin mula po sa aming kaluluwa, ito po'y mararanasan sa aming pisikal na katawan. At dahil dito marami pong tao mapapagpala sa aming bawat ay iaasta. Panginoon, hindi na po kami kagaya ng dati, reklamador, maraming mga hinaing sa buhay, bagkus Panginoon, kami po ay punong-puno ng pagpapasalamat, even Lord, sa aming pagdulog sa iyong harapan sa aming pakikipag-ugnayan. Hindi na rin po kami nakikiusap at nagmamakaawa bagkus umpisa pala na aming panalangin. Ay nagpapasalamat na po kami believing na kayo po ang aming mapagmahal na Ama sa langit. Lahat po na aming mga pangangailangan ay sadyang ibinigay mo na sa amin, inalaan mo na sa amin ayon sa aming mga pangangailangan. O Diyos, maraming salamat po sa kapahayagan ito. At salamat po, O Diyos, patuloy mong busugin at pagyamanin at patuloy mong hayaang mamangha ang aming kaluluwa sa mga katotohanan ito. At sa pagkakataon ito, itaas po natin ating mga kamay sa ating pansamantalang pag-iwahiwalay. At ituon po natin ating pagpupuri at pagpupugay sa ating mapagmahal na Ama sa langit. Sa pamagitan po na ating sabay-sabay na pananalangin ito. Aming Diyos, maraming salamat po muli sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay sa aming pananambahan. Kami po ay lubusan nagpapasalamat dahil alam po namin na sadyang tinugunan mo na aming mga panalangin. Ano man po ang mga pangailangan na aming mga kapatid, mga kaibigan na kasama sa pananambahang ito. O Diyos, binigyan mo na po ng tugon ang kanilang mga pangailangan. At dahil dito, kami po ay lubusan na nagpapasalamat dahil kami po ay lubusan at ganap ng pinagpala. At ang lahat na ito, Panginoon, ay napangyari dahil sa mga tinapos na gawa na aming Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At kami po ay hahayong, taglay po ang mayamang kapahayagang ito, ang katotohanan ito, bagaman payat, pero makapangyarihan. Salamat, O Diyos, na lahat po na aming mga babalakin, gagawin at hahawakan na aming mga kamay. Ito po ay sadyang pinagpala mo na. At O Diyos, amin pong mga gagawin sa linggong ito, naniniwala po kami na kami po ay protektado mula po sa iba't ibang mga virus na nagkalat sa aming paligid. Panginoon, kami po ay pupunta sa aming mga pinagtatrabahuhan, saan man pong lugar na aming tutunguhin, Panginoon. Kami po ay protektado ng iyong pag-iingat, ng iyong dugo. At kami po ay babalik sa aming mga tahanan, taglay ang lubos na kalusugan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga kapatid, mga kaibigan na aming nakasama sa aming pananambahang ito. Kami po ay
lilisan pansumandali, taglay po aming pagpupuri at pagpapasalamat. Dahil sa diyang kami nga po ay pinagpala na. At dahil dito, Panginoon, uusal po mula sa aming mga labi ang pagpupuri at pagpapasalamat sa aming buhay sa ngayon at magpasawalang hanggan. Ito po aming panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At po tayo magsabi ng Amen. 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 We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. If you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number or simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let's lift our phones and I will pray with you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving, our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today, in the coming days and in the coming weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Hiromi, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.